Pag-usapan natin ngayon, ito po, no, si De Lima, nagsabi na po na makikipagtulungan siya dito po sa ICC para po sa kaso ni President Duterte. Grabe, no? Attack dog talaga, no? Alam nyo na ngayon kung bakit nakalaya yan. Pagtatawanan po ang ICC ng buong mundo. Bakit siya makikialam? Sa isang private citizen na wala ng power. Kinakailangan nyo pang papasukin, kaya lahat nakikialam sa atin yun. Eh ba't takot na takot kayo? Ako takot na takot. Bakit naman ako matatakot? Pag binatikos mo ba yung mali nilang ginagawa, takot ka na? Iba po yung takot sa tinatalakay lang. Bakit mo naisip na takot si Pangulong, takot kami para kay Pangulong Duterte sa ICC? Mga makikitid lang po ang utak na makakaisip na may magagawa ang ICC dito. Wini-welcome nga ni Duterte, puntahan nyo ron. Bakit matatakot? Bobo lang po ang matatakot sa ICC. Bobo ka ba? Bobo ba si Duterte? ang una mo naisip pag tinatala kayo ICC, takot. O ngayon, pasalamat na rin, sinabi ni De Lima yan. Dahil dyan, nagsalita po ang ating Office of Solicitor General. Excuse me po. Nararamdaman ko rin, no? Pagkape ko ng kape, dilaw siya, boss, si Amor. Dilawan pala yan. Kasi kayong mga dilawan, mahihina talaga utak nyo. Akala nyo natatakot kami sa ICC. Hindi na nga member niyan eh. Sinasabi ko sa iyo, nilalatag ko sa iyo. Alam ko naman kung bakit ka rin narito kahit dilawan ka eh. May natututunan ka rito para matuto ka. Pag hindi ka na member, wala na silang jurisdiction. Ikalawa, ang tawag dyan kaya international. Inter means at least 2 bansa ang involved. International. Etong kaso natin, national lang. Local lang. Pilipinas, Pilipino, Filipino biktima, Pilipino yung supposedly. Yun po yun. Okay. Kala mo makakapasok dito? Pakinggan natin yung OSG. Office of the Solicitor General. Ayan. Ito po. Sabi ni Solgen, DOJ to dati, di ba? Ano na ang pangalan ni Minardo Guevara? Sabi ni Solgen, Senator De Lima is now a private individual and nothing prevents any private person to assist the ICC in investigation. In pursuing yung kanyang investigation that her privilege if she wants to help. Okay. But Guevara reiterated the Marcos Jr. administration policy. Ito po yung sinasabi ko kanina no? Meron po tayong official na policy. Hindi po Kongreso nagtatakda niyan. Hindi kayo sa House of Representatives. No? That is a stand that was announced by the President. Guevara reiterated that Marcos Jr. administration policy that ICC does not have jurisdiction over the Philippines. That is the stand that was announced by President himself because the theory natin dyan, we are not protecting any person. This is not about certain individuals. Okay. So, ibig sabihin, mayroon tayong official na pahayag dyan at nire-reiterate ng ating Office of Solicitor General na ang presidente nagsabi na po, hindi nyo kami under jurisdiction. Hindi tayo under jurisdiction ng ICC. So wala silang karapatan na pumasok dito. Ang linaw po niya, presidente po yan. Hindi po dilawan na magpapasya. Hindi rin po House of Representatives. Okay? Dahil nagpahayag po si Pangulong Marcos, ang sinabi niya, wala na tayong, ano yung sinabi niya? Hindi na tayo makikipag-cooperate sa, yun na. Wala na tayong kooperasyon na gagawin sa ICC. Noong July pa niya sinabi yan. Okay? Nire-reiterate lang nito. Si De Lima,
Makipagtulungan ka dyan, pumunta ka dyan sa ICC, paggamit ka dyan sa mga kapartido mo, ang tagal sa laya, ikaw pa hinintay para tulungan yung ICC. Ito mo, kung gaano kasutil yung mga yan. Hindi mo ba naiisip yun, Dilima? Ang tagal nila sa laya, ikaw nakakulong. Ikaw pa hinihintay nila para pang-attack dog. Bakit hindi nila inatake si Duterte habang nasa laya sila? Kawawa naman. Okay. Punta na po tayo rito sa sinabi ni Martin. Ito po, pwede nyo pong, si ano muna, si Lacson, no? Yung po kay Lacson, dito po sa, meron nagpakape. Siyempre, pag may mga nagpakaping ganyan, pasensya na kayo dahil hindi ko na nabasa. Kaya lang, basahin natin yung nagpakape rito. Lakas ng loob, no? Norberto Soriano, thank you very much sa $499 na pangkape. Okay, thank you very much, Norberto Soriano. At siya po ay i-add na natin as moderator. Okay, balikan po natin to. Pwede nyo paniwalaan to or hindi si Martin. Si ano pa pala muna, si Lacson. Yung UN rapporteur po. No? Galit po si Lacson. Ang sabi po ni Lacson, Lacson' arrogance. Napaka-arrogante nitong UN rapporteur na nagngangalang Ian Fry. Kasi gusto po ng UN rapporteur na to na buwagin na raw natin yung NTF-ELCAC. Kaya po tinayo yung NTF-ELCAC. Sa totoo lang, may mga rebelde po tayo rito. Para po yung approach para maging attack dog. Kawawa ka naman, Dilima. Naawa ko sa iyo, no? Di mo ba nahalata, gamit na gamit ka? Ngayon, ikaw naman gagamitin sa ICC. Alam mo, Senator Dilima, no? Nagugulat po ako sa mga pinapahayag nyo, no? Kung totoong kayo po yung nagpahayag talaga nitong mga bagay na to na yan po yung sa ICC. Kasi narinig ko willing daw siyang makipagtulungan sa ICC. Hindi ko po alam kung kayo po ay updated po habang kayo nakakulong. Kung naiintindihan nyo pa po na may gera po sa Ukraine, gera po sa Israel. No? Sana po magpahinga kayo, maghanda po kayo sa inyong depensa. Hindi po yung paghihiganti agad. Kung natatandaan po ninyo, sa inyo na rin may sabi, isa sa agam-agam ng mga kasama ninyo noon na yung pinagsabihan kayo na kauupo lang ng Pangulo ng Pilipinas, gusto nyo na agad atakehin. Eto po, wala pa po kayong 1 linggo. No? Pwede po, kung ako yan, no? Grabe naman to talaga yung sabik na sabik ba kayong mga dilawan sa leader? Sabik na sabik kayo na makaatake kayo? Alam nyo ang kasikatan ni Dilima, ilang linggo lang po yan. No? Gamit na gamit nyo. Parang nabuhayan kayo, may bago na kayong leader. Hindi po mag-i-stand si Dilima as pag na-realize na ng mga tao, teka lang muna, balik na tayo sa realidad. Hindi ba ito yung pinanood natin na may karelasyon na yung driver niya? Balik na tayo sa realidad. Yung bang si Ragos, yung bumaliktad na nagsabi na walang kinalaman si Dilima? Wala na yung mga milyon-milyon na sinabing binigay niya mismo kay Dilima o kay Dayan o kung kanino man binigay. Atake agad Naaawa po ako kay Dilima kasi parang ang bigat kagad ng pinagagawa sa kanya ng mga dilawan. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Kalalaya lang ni Dilima, hindi niyo ba pwedeng pagpahingahin? Gusto nyo kagad, atakehin kagad ni Dilima si Duterte. Tama na yung sinabi niya God bless him. Ano pa yung sinabi niya? God forgive him. Wala muna akong masasabi. Ilang araw lang, 2 araw pagkatapos nun. ICC agad. Wala naman pong problema sa ICC. Ako naaawa ko sa inyo, Madam Dilima, kagagaling nyo lang sa kulungan. Yung mga nakalaya, hindi po nila hindi po sila nakalaban.
Kayong galing sa kulungan, kayo pa yung inaasahan nilang pang-atakdog para atakihin. Sila po, Senator De Lima, Pwera Biro, dehin bokiki po yan habang kayo nariyan. Biglang ngayon, paglabas nyo, kayo na naman ang gusto nilang isubo. Okay, real talk po natin. Si Senator De Lima, meron pong problemang mabigat ang ICC ngayon. Paano nila iimbestigahan? Yan po ang ine-expect sa kanila, no? Ako hindi po ako naniniwala na uunahin tayo na ICC. Ha? Wala pong bigat yan. Una, wala na po si Duterte sa kapanyarihan. Ikalawa, meron po tayong justice system dito. Ang point po dito, katawa-tawa sa ICC na kaya ka pumapasok, isang private citizen na si Duterte, tutulong ka, ICC, na usigin yung private citizen na si Duterte, na pwede naman magsampa ng kaso lahat ng mga naagrabyado ni Pangulong Duterte. Very willing naman siyang harapin. Hindi po ba? Magiging katawa-tawa po yung ICC. Kaya po siya papasok, sana noon, ang ikakatwiran niya, napaka-makapangyarihan ni Duterte. Hawak niya lahat. Kaya niyang impluwensyahan. Kayo na rin ang nagsasabi, wala nang power si Duterte. Itatakbo niyo pa rin sa ICC pa rin. Ang sa akin, kung ako po ICC, maiinsulto ako dito sa ginagawa ng mga to. Kasi, hindi nyo ba nakikita? May problema kami sa Israel. Iniisip namin, paano namin iimbestigahan yung Israel? Isisingit ba namin si Duterte? Unahin pa namin si Duterte? Private citizen na yan si Duterte. Wala nang power. Bakit pa kinakailangan nyo pa ng foreign power para usigin ang isang private citizen na kung tutuusin, dito ginawa ang krimen sa Pilipinas, may mga hustisya po tayo rito. Katunayan, napalaya ka nga. Dahil sa hustisya. Hindi ko maintindihan kung ano po yung logic na hanggang ngayon si Pangulong gusto nyong tumakbo yung hustisya kay Duterte. Bawiin nyo sa ICC, magsampa kayo ng kaso sa mga korte natin sa Pilipinas. Dahil si Duterte ay private citizen. Si Duterte ay Pilipino. Ang mga supposedly nagawa ng krimen ay mga Pilipino at naganap ang krimen sa Pilipinas.